Lena, pakiabot nga yung towel. Naiwan ko sa labas eh. Sigaw ko habang pilit kong pinupunasan ng pawis sa noo. Ang init na naman sa factory ngayon. Parang oven kahit 8:00 pa lang ng umaga. Eto Faye, grabe. Parang summer ulit ha. Salamat. Kung hindi ko lang gusto matapos agad tong kontrata ko, baka umuwi na ako sa Pilipinas. Miss na miss ko na yung anak ko eh. Sabi ko habang pinipisil ang balikat ko na nananakit na sa kakabuhat ng mga kahon. Ako nga pala si Faye. 3 taon na ako dito sa Taiwan at nagtatrabaho sa isang electronics company. Dapat 2 taon lang ang kontrata ko. Pero dahil sa pandemic dati, na-extend pa ng ilang buwan. Mabigat ang trabaho, maingay, at madalas, puro overtime. Pero wala akong choice. Ito lang paraan para makapag-aral ng maayos si Andre. Uy, may message si Andre oh. Sabi ni Lena habang nakasilip sa phone ko na nakapatong sa mesa. Video call daw mamaya. Ngumiti ako kahit pagod. Talaga? Ay, buti na lang. Kahapon hindi kami nakapag-usap eh. Kasi daw may group project sila. Ang sipag ng anak mo ha. Mana sa'yo. Sana nga. Pero minsan naisip ko, baka masyado ko na siyang nasisani na wala ako eh. Parang sanay na nga siya na si kumari ko na lang lagi niyang kasama eh. Normal lang yan, Faye. Pero wag mong isipin na nakalimutan ka na ng anak mo. Ikaw pa. Araw-araw mo nga yung kinakausap kahit antok ka na eh. Ngumiti ako ulit, pero may kirot sa dibdib ko. Totoo naman eh. Araw-araw ko silang tinatawagan, Wendell, kahit minsan inaantok na ako o may shift pa kinabukasan. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang madalas nang hindi sumasagot si Wendell, ang asawa ko. Hoy Faye! Tawag no Supervisor Me. Overtime ka ulit ha? Need to finish this batch tonight? Yes, Supervisor. Pag-alis niya, napabuntong hininga ako. Ay, Lena, mukhang gagabihin na naman tayo nito. Ganyan talaga. Pero at least, may extra pay. Di katulad doon sa bansa natin na pag-overtime, thank you lang, kaya di umuunlad eh. Oo nga, di bali na. Para sa anak ko, kakayanin ko. Habang bumabalik ako sa linya ng trabaho, tinitigan ko ang maliit na picture ni Andre na nakaipit sa loob ng ID ko. Nakangiti siya dito at may bitbit pang medalya. Soon anak, uuwi rin ako. Nang matapos ang lahat at nakapagpahinga na ako, tinawagan ko muli si Andre. Buti na lang at nasagot niya agad. Napangiti ako. Parang nabura lahat ng bakod ko sa maghapong trabaho. Anak, kamusta ka na? Nako, ang laki mo na naman ha. Ilang araw lang akong di nakatawag, parang tumangkad ka ulit. Napakamot siya ng ulo, sabay ngiti. Sabi ni Ninang lumalaki daw ako kasi matakaw ako mama. Hay nako, pero wag sobra ha. Baka pag uwi ko, puro bilbil na yan. Nga pala, kamusta ang school mo? May bago ka bang project? Meron ma. Group project si Science. Gumawa kami ng model ng solar system. Si Papang tumulong sa akin mag-cut ng mga bola-bola. Kwento niya habang inaayos ang camera para ipakita sa akin ang kanilang ginawang project. Wow, ang galing naman. Ang linis oh. Ikaw bang nag-color nito? Opo, pero si Ninang po ang bumili ng mga gamit kasi busy po si Papa. Sabi niya may inaasikaso daw po siya sa labas. Ganun ba? Si Papa mo, nasaan? Napatingin siya sa gilid ng screen na parang may gustong sabihin pero nag-alinlangan. Si Papa po, nasa labas lang siguro ma. Sigurado ka? Kasi lagi ko siyang tinatawagan minsan hindi sumasagot eh. Busy lang po siguro ma, may trabaho din po kasi siya eh. Andre, okay lang ba si Papa mo? Umiling siya. Pero halata sa mata niyang parang may gusto siyang sabihin na hindi niya lang talaga masabi-sabi. Ma, may... Hindi niya natuloy ang sasabihin niya, sana sa akin, nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang likod.
Oh, kanino ka nagvi-video call? Narinig kong boss iyon ni Wendell. Kay mama po. Kay mama mo? Ay, akin na. Ako na munang kakausap. Uy, hon. Hi, kamusta ka naman dyan? Lately hindi ka sumasagot sa mga tawag ko ha. Napakamot siya sa ulo. Pasensya na hon. Medyo toxic sa work eh. Alam mo naman yung shop, dami ng customers. Pati overtime. Oo, naiintindihan ko. Pero kahit text mo lang sana nagpadala ka. Para hindi ako masyadong nag-aalala. Sorry talaga hon. Ayoko lang ma-stress ka pa dyan sa abroad. Ang hirap na nga ng trabaho mo tapos daragdagan ko pa. Sumingit naman si Andre. Ma, pakita ko po yung medal ko kahapon. Ngunit agad kinuha ni Wendell ang cellphone. Ako na muna anak. Usap lang kami ni mama mo sandali. Doon ka na muna. May oras pa naman para dyan sa medal mo, di ba? Tumango si Andre at medyo napayuko bago umalis sa harap ng kamera. Pagkaalis ni Andre, bumigat bigla ang hangin sa pagitan naming mag-asawa. Natahimik pa kaming dalawa ng ilang segundo. Wendell, may problema ba? Ha? Wala naman hon. Sigurado ka? Kasi parang may gusto kang sabihin pero lagi mo kong iniiwasan eh. Honey naman, wala kang dapat ipag-alala. Busy lang talaga ako. Pati si Andre, lagi kong inaasikaso. Talaga? Pero bakit si Kumaring laging nag-a-update sa akin? Kahit nung nagkasakit si Andre, siya pang nagsabi, hindi ikaw. Sandaling na nahimik si Wendell. Ayoko lang kasing mag-alala ka. Baka maapektuhan pang trabaho mo niyan. Pero asawa mo ko. Dapat sa akin mo sinasabi. Alam mo, kahit pagod ako, gusto kong marinig kahit simpleng kwento lang galing sa'yo. Minsan pa nga isang hi lang sapat na sa akin eh. Sorry Han. May iba ka bang problema, Wendell? Hindi ko alam kung ako lang ba tong nakakaramdam. Pero parang ang layo mo na. Parang hindi na ikaw yung lalaking lagi kong kausap dati. Wala Han. Pagod lang talaga. Promise. Kung pagod lang, sana sabihin mo pa rin. Kasi ramdam ko yung takot ni Andre tuwing tinatanong ko kung nasan ki eh. Parang may gustong sabihin yung bata pero natatakot. Faye, huwag mo nang tanungin si Andre ng ganyan. Bata pa yun. Baka kung anong isipin pa. Wendell, baka naman may tinatago ka na dyan eh. Faye naman, kung may problema sasabihin ko naman sa'yo. Wala, okay? Kaya please, huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na pagod lang talaga siya. Pero yung tingin niya, yung pilit ng ngiti, hindi ko alam kung dahil lang ba sa stress yun. Okay, basta alagaan mo si Andre ha. Alam mo namang siya lang lakas ko dito. Kayo, konting tiis na lang. Matatapos ang kontrata ko. Promise hon, aalagaan ko kayo pareho. Mag-ingat ka dyan. Huwag ka masyadong magpapagod ha. Tumango ako. Sige, sabihin mo kay Andre, tawagin ko ulit siya mamaya bago ako matulog. Oo, sasabihin ko. Bye na hon. Bye. Sabi ko. Pero nanatili akong nakatingin sa back screen kahit patay ng tawag. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong umiti kahit mag-isa lang ako sa dorm. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kaba na bumabalot sa aking dibdib. Bakit ganon? Kahit anong pangako ni Wendell, parang may bahagi ng puso kong nagsisabing hindi na siya totoo sa akin. At mas masakit, alam kong nakikita rin yun ni Andre. Faye, boss is looking for you again. Bulong ni Maylin, kasamahan ko sa assembly line habang nag-aayos kami ng mga circuit boards. Ha? Si Mr. Chen? Bakit daw? Don't know. Maybe he like you, ha? Napailing ako, sabay tawa ng mahina. Sus, hindi ha. Siguro may papagawa lang muli. Ngunit habang sinasabi ko yun, napansin ko rin ang mga tingin ni Mr. Chen mula sa glass office sa itaas. Madalas siyang tumitingin sa production area, pero nitong mga araw, parang ako nilang palagi niyang pinagmamasdan. Minsan kapag tumatamang tingin namin, agad akong umiiwas. Nakakailang.
Habang naglalakad ako papunta sa opisina, ramdam kong nakatingin sa akin ng ibang katrabaho pero hindi ko nilang pinansin. Nandito ako para magtrabaho, hindi para sa kung ano-anong intriga. Pagpasok ko sa opisina, naamoy ko agad yung pabango ni Mr. Chen. Nakaupo siya sa desk niya, nakatingin sa laptop, pero nang maramdaman niyang pumasok ako, agad siyang ngumiti. Faye, come, sit down. Good morning, sir. You called for me? Yes. You are a very good worker. Always early, no absent. And I want to say, good job. Thank you, sir. Maybe after work we can eat dinner. Company dinner. Just you and me. My treat. Medyo natigilan ako. Sir, sorry po. I can't. I have to call my family after work. My son is waiting. Son? Yes. Sabay taas ko ng kamay ko para ipakita ang singsing. I'm married, sir. Sandaling natigilan si Mr. Chen bago tumango. I see. Very lucky husband. Ngumiti ako ulit, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang lumabas. Thank you po. Anything else, sir? No, you can go. Good work, Faye. Tumayo ako agad, nagpaalam ng maayos, at halos maglakad ng mabilis palabas ng opisina. Pagbalik ko sa production line, agad akong binati ni Lena. Oh, ano rang sabi ni boss? Wala, pinuri lang ako. Tapos nagyaya ng dinner. Pero syempre tinanggihan ko, no? Ha? Grabe ka, Faye. Baka gusto ko nga talaga ni Mr. Chen. Ang swerte mo. Hindi ako interesado, Lena. May asawa na ako. Tsaka ayoko ng gulo. Kaya pala lagi mong suot yung singsing kahit sa trabaho, no? Para hindi na lumapit yung mga marites dito. Napatingin ako sa singsing ko at pinunasan ito ng bahagya. Oo, eto kasing paalala ko kung bakit ako dito eh. Para kay Wendell at kay Andre. Habang nagpatuloy ko sa trabaho, napansin kong ilang beses pa rin akong tinitingnan ni Mr. Chen mula sa glass window. Pero bawat beses na nagtitamang mga mata namin, tinataas ko ang kamay ko at pinapakita ko ang singsing ko. Para malinaw, para walang mabigyan ng maling akala. Nang matapos ang shift, sabay kaming umuwi ni Lena. Habang naglalakad kami pauwi sa dorm, nagkwento siya tungkol sa plano niyang umuwi sa Pinas pagkatapos ng kontrata niya. Ikaw, Faye, ilang buwan na lang, no? Excited ka na? Grabe, oo. Halos 3 taon din akong hindi nakakauwi. Miss na miss ko na yung amoy ng bahay namin. Yung halakhak ni Andre. Lahat. Si Wendell, kamusta na kayo? Medyo natigilan ako sa tanong niya. Okay naman. Minsan lang parang may nagbago. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin. Baka kasi namimiss mo lang. Sana nga. Ayoko lang isipin na habang nagsusumikap ako dito, may nangyayari nang hindi ko alam sa kanila. Pagdating namin sa dorm, diretso ako agad sa kama. Kinuha ko ulit yung cellphone ko, binuksan ng messenger at tiningnan kung may message si Wendell. Pero wala. Wala na namang message. Wala ring missed call. Pinagmasdan ko muli ang singsing ko sa daliri. Sa liwanag ng malit na desk lamp, parang kumikislap pa rin ito. Pero may kakaibang lungkot sa kislap na yun. Para sa kanila to. Kaya kahit anong temptation o pagod, tiis lang. At doon na ako natulog. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla akong napabalik kasing bangon habang hingal na hingal at balot ng pawis. Ramdam ko pa rin sa dibdib ko ang matinding kabog ng puso ko. Sa panaginip ko, parang nakatayo ko sa harap ng bahay namin sa Pilipinas. Madilim, walang tao. At sa gitna ng dilim ay may boses na tumatawag sa akin. Boses ni Wendell. Pero sa bawat paglapit ko, palayo naman siya ng palayo. Hanggang sa marinig kong hagikik ng isang babaeng pamilyar. Si Dolores, ang kumari ko. Panaginip lang yun, Faye. Panaginip lang.
Bulong ko sa sarili habang pinupunasan ng pawis sa leeg. Pero kahit anong sabihin ko, hindi ako mapakali. Kinuha ko agad ang cellphone ko sa gilid ng kama. Alam kong madaling araw na sa Pilipinas, pero wala akong pakialam. Tumawag ako kay Wendell at sinagot nito ang linya. Ngunit imbes na boses ng asawa ko ang marinig ko, ay boses yon ng isang babae. Hello? Parang may sumabog sa dibdib ko. Lalo na nang malaman kong boses yon ni Dolores. Dolores? Bakit ikaw sumagot sa cellphone ni Wendell? Faye! Hi! Nandito kasi ako sa bahay ninyo. Si Wendell naligo lang. Naiwan niyo tong phone sa mesa kaya ako na munang sumagot. Bakit naman ikaw sumagot? Kahit nandyan ka, hindi mo naman kailangan sagutin yung phone ng asawa ko, di ba? Sorry ha. Akala ko kasi si Andre yung tumatawag eh. Kasi yung tunog ng ringtone, pareho sa ringtone niya. Baka ka ako may importanteng sasabihin. Alam mo na. Si Andre tulog na, Dolores. Alam kong madaling araw na dyan. Oo nga pala, oo nga. Pasensya na talaga, Faye ha. Reflex lang siguro na wala sa isip ko. Bago pa ako makasagot, may narinig akong kaluskos sa linya. At maya-maya, sumingit na ang boses ni Wendell. Han? Han, ako to. Sorry Nasa CR ako kanina eh. Kaya si Dolores munang sumagot. Wendell, anong ginagawa ni Dolores sa bahay natin ng gantong oras? Dumaan lang. May pinahiram na gamit si Kumare. Yung project ni Andre kasi may kailangan daw siyang materyales. Kaya napadaan siya. Project? Sa madaling araw, Wendell? Hindi ba pwedeng bukas yung ibigay? Tahimik siya sandali. Kasi maaga daw alis si Dolores bukas. Papunta sa bayan. Kaya dumaan lang ngayon. Ganun ba? Tapos hinayaan mo siyang sumagot sa cellphone mo? Kasi nga nasa CR nga ako, Han. Hindi ko naman alam na tatawag eh. Nakakapanibago lang. Ilang linggo ka nang hindi sumasagot sa mga tawag ko. Tapos ngayong tumawag ako, ibang babae pang sumagot. At hindi lang basta babae, kundi kumare ko. Faye, wag mo naman akong pagbintangan agad. Nakaka-stress na nga sa trabaho tapos kung ano-ano bang iniisip mo. Pasalamat nga tayo dahil handang tumulong si kumare. Aalis na rin naman siya ngayon. Oh, bakit parang nagagalit ka? Hindi ko naman sinasabing may ginagawa ka. Pero sana lang ipaliwanag mo ng maayos. Han, wala ka namang dapat ikaduda. Nagkataon lang talaga. Sige na Han, magpahinga ka na. Pagod ka siguro sa trabaho mo. Kaya kung ano-anong iniisip mo dyan. Bukas mag-uusap tayo ng maayos, pangako. Sige, bukas mag-usap tayo. Good night, Han. I love you. Ngunit hindi ko na nasagot. Pinatay ko na lang ang tawag. Nakatitig lang ako sa screen sa pangalan ni Wendell na nakalagay sa itaas ng call log. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Hindi lang dahil sa weirdo kong panaginip, kundi dahil tila tugmang panaginip ko sa nangyayari ngayon. At iyon ang dahilan kung bakit kahit sa trabaho, lutang pa rin ako. Huy, Faye! Huy! Ilang beses ka nang tinatawag ni supervisor oh! Parang doon pa lang ako natauhan. Hawak ko pa rin yung screwdriver, pero halos di ko na alam kung anong ginagawa ko. Maling-mali na pala yung pagkakassemble ko ng parts sa circuit board. Ha? Ay, sorry Lena. Na-distract lang ako. Pinilit kong umiti, pero alam kong halata sa mukha ko na lutang talaga ako. Lutang ka talaga, girl. Kanina ka pa ganyan. Ano ba? May problema ba? Wala naman. Faye, wag mo akong bulahin. Simula ng break time, hindi ka na mapakali. Ano ba? May nangyari ba sa inyo ng mister mo? Napahinga ako ng malalim. Hindi naman siguro. Kagabi kasi, tinawagan ko si Wendell. Ang sumagot, si Dolores. Halos mapabitaw si Lena sa hawak ng tornilyo. Ha? Si Dolores? Yung kumaring mong palaging nasa bahay ninyo? Oo. Sabi niya, andun lang daw siya kasi may pinahiram sa anak namin. Tapos nasa banyo daw si Wendell kaya siya munang sumagot. Teka. Gabi na?
At yung babae pang sumagot sa cellphone ng asawa mo? Faye, hindi ba sumagi sa isip mong medyo kakaiba yon? Napayuko ako. Sumagi, oo. Pero ayoko mag-isip ng masama. Mabait si Wendell. Hindi niya magagawa yun sa akin. Mabait, oo. Pero minsan yung mga bababait, sila pa yung marunong magtago ng kalokohan. Alam mo yung ganyan? Ilang beses ko nang nakita dito sa factory. May asawa sa Pinas. Pero dito, may kabit na. At alam mo kung anong dahilan nila lagi? Hindi na daw nila ramdam yung relasyon. Lalo na dahil malayo. Hindi si Wendell yun. Ilang taon na kami, pati na si Andre. Hindi siya yung tipong lalaking manluloko. Eh di sana ganun nga. Pero Faye, huwag kang masyadong kampante. Lalo na't nasa malayo ka. Minsan yung tiwala na sobra, yun pa yung naging dahilan ng sakit. Natahimik ako. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil naniniwala ko sa hinala ni Lena, kundi dahil natatakot akong baka tama siya. Pero kung gusto mo makasiguro, alamin mo na agad ang totoo. Kasi pag ganyan na yung babae pang sumasagot sa phone ng asawa mo, nako, baka may himala nang nangyayari. Lena naman, huwag mo namang sabihin ganon. Baka nga simpleng sitwasyon lang yun. Baka coincidence lang. Coincidence? Faye, ilang taon na tayong nagtatrabaho sa abroad. Ilang beses na tayong nakakarinig ng coincidence na ganyan. Pero sa huli, umiiyak yung naiwan. Ang hirap mong tanggapin, pero minsan, yung mga mabait, nagiging demonyo rin pag walang nakabantay. Napakuyom ako ng kamao. Alam mo, Faye, hindi naman masamang magtiwala. Pero kung may kakaiba na, huwag mo namang ipikit ang mga mata mo. Dahil minsan, yung ayaw mong marinig, yun na yung katotohanan. Yung instinct ng babae, madalas tama yun. Natahimik ako ng matagal. Hawak ko pa rin yung singsing ko habang nakatitig sa metal part na dapat kong i-assemble. Ang lamig ng bakal. Pero sa loob ko, parang unti-unti nang nag-aalab ang takot. Baka nga tama si Lena. Baka kailangan ko na talagang alamin ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Kaya naman naisipan kong tawagan si Andre. Alam kong hindi siya magsisinungaling sa akin kung sakali mang tatanungin ko siya. Nang sagutin niyang tawag, agad ko nang sinabi ang pakay ko, bagay na kinabigla niya. Be honest anak ha, huwag kang matakot kay mama. Sa lahat, alam mong tayo lang magkakampi. May napapansin ka bang kakaiba kay Papa at kay Ninang Dolores mo? Yung parang iba na? Tumahimik si Andre sa kabilang linya. Rinig ko lang mahinang kaluskos ng notebook niya at ang tunog ng electric fan sa classroom. Sinadya ko talagang tawagan siya ng gantong oras dahil alam kong nasa paralan siya at hindi makakasingit ang papa niya kung sakaling may sabihin siya sa akin. Anak? Tawag ko muli, pilit pinapakalmang sarili kahit ramdam ko ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Wala ma. Sagot niya pero napayuko siya. Kita ko sa video call ang paggalaw ng mata niya, yung parang iniiwasan ng tingin ko. Busy lang po lagi si Papa. Ma, may klase pa ako. Wait lang anak. Si Papa ba natutulog pa rin sa kwarto namin? Parang natigilan siya. Sandali siyang tumingin sa gilid, tapos napakamot ng ulo. Oo naman ma. Sa kwarto niyo pa rin. Sigurado ka? Opo ma. Ma, titawag na lang po ako mamaya ha. Pinagagalitan na po ako ni Mami. At bago ko pa siya mapigilan, bigla nang nag-black ang screen. Naputol ng tawag. Napahawak ako sa dibdib. Pilit pinapakalma ang kaba na parang hindi na matigil. Alam kong may tinatago si Andre. Halata sa mga mata niya. Kaya naman tinext ko siya. Anak, kung natatakot ka, isipin mo na kakampi mo ako. Kung ano man ang alam mo, sabihin mo na, please. Huwag kang matakot. Lumipas pang mga oras bago ako tawagan ni Andre. Ma? Mahina ang boses niya na parang kinakabahan. Nasa labas ako, sa tindahan ni Aling Cora.
Oh, bakit ka nandyan? Gabi na. Di ba sabi ko huwag ka nang lumalabas kapag madilim? Ma, kailangan ko lang sabihin to bago ko magsinungaling ulit. Bigla akong natahimik. Alam kong may mabigat siyang gustong sabihin kaya doon na ako kinabahan. Sige anak, sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ma, nakita ko sila. Nakita mo? Sila? Sino? Si Papa, tsaka si Ninang Dolores. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ako agad nakasagot. Parang may humigpit sa dibdib ko habang nakatingin sa video call. Nanginginig pang kamay ni Andre habang hawak ang cellphone. Anak, anong ibig mong sabihin nakita mo sila? Ma, nakita ko po sila sa kwarto po ninyo. Nung una akala ko nag-aaway sila kasi maingay. Pero nung sinilip ko nakita ko si Papa na nakapatong po kay Ninang. Wala po silang damit. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung mismong sinabi niya o yung paraan ng pagkakabigkas niya na pilit na pinapatatag para hindi ako mag-alala. Hindi lang isang beses 2 beses ko po silang nakita. Minsan tanghali, minsan gabi. Tapos sinabihan po ako ni Papa na wag kong sasabihin kahit kanino. Kasi mas maraw po yung batang nakikialam sa problema po ng matatanda. Hindi ko na po alam kung nasundan pa yun kasi kapag dumarating si Ninang sa bahay, nagtatago na po ako agad sa kwarto ko. Napahawak ako sa ulo ko at pinipigilan ng pag-iyak. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ng lakas para hindi bumigay sa harap ng anak ko. Andre, salamat anak ha. Salamat kasi sinabi mo kay Mama. Alam kong bata ka pa at hindi mo dapat na naranasan to. Pero hindi ko hahayang hindi sila managot. Sorry po Ma. Ayokong masaktan ka pero ayokong magsinungaling. Alam ko pong mali yung ginagawa nila. Napaluha na ako. Hindi ko na mapigilan. Hindi mo kailangang humingi ng sorry anak. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero anak, huwag ka munang magsasabi kahit kanino ha. Kahit sa lola mo, kahit sa kaklase mo. Tayong dalawa lang munang makakaalam nito. Naiintindihan mo? Opo Ma. Promise mo sa akin, huwag ka ring lalapit kay Ninang kapag andyan siya ha. Kung pwede iwasan mo muna. Opo, lagi na lang po ako sa kwarto pag andito siya. Good boy ka Andre. Sabi ko, pilit ngumingiti habang pinupunasan ng luha ko. Tandaan mo, ikaw ang kakampi ni Mama ha. Tayong dalawa lang. Kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutang mahal kita. Pero anak, magkinig ka kay Mama ha. Hindi ko alam kung tama bang iuutos ko to sa'yo. Pero gusto ko makasiguro sa lahat. Kailangan nating magkaroon ng pruweba. Anong pruweba Ma? Gusto kong hulihin mo si Papa at si Ninang anak. Hindi mo kailangan lumapit. Basta kapag nakita mo ulit silang magkasama sa kwarto may ginagawa, kuhanan mo ng video picture. Pero siguraduhin mong hindi ka nila makikita ha? Ma, baka po mahuli ako. Alam ko anak, pero gagabayin ka ni Mama ha? Huwag mong iisipin na masama yan. Kasi gusto lang nating malaman ang katotohanan. Para sa ating dalawa to. Para sa pamilya natin. Tumahimik si Andre saglit bago tumango. Sige po Ma, gagawin ko. Promise mo sa akin mag-iingat ka. Opo, promise po. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Halos hindi ko maituloy ang trabaho ko. Nakatingin ako sa makina habang paulit-ulit tumatakbo sa isip ko ang mukha ni Andre. Yung boses niyang pilit minapatatag kahit bata pa. Ilang ulit kong sinubukang itaboy ang kaba, pero bawat tunog ng cellphone ko, napapapitlag ako. Hanggang sa mag-ring ito, si Andre. Ma, andito ulit si Ninang. Nasa kusina sila ni Papa kanina tapos pumasok na naman po sa kwarto niyo. Napasinghap ako. Anak, huwag kang lalapit agad ha.
Dahan-dahan lang. Ilagay mo sa tahimik ang cellphone mo. Tapos maglakad ka ng hindi maririnig. Opo. Naririnig ko ang bawat yabag niya. Bawat paghinga. Para akong nandoon sa bahay at hindi ko na magawang huminga. Ginawa ko na po, ma. Pinicturean ko. Tsaka nag-video din po. Ayokong makita to pero ginawa ko kasi gusto kong managot si Papa. Anak, tama yan. Huwag mo nang tingnan. Lumabas ka na sa bahay. Kahit sa bakuran lang. Huwag mong ipaalam na alam mo na, ha? Opo. Ma, masama po ba ako? Hindi, anak. Hindi ka masama. Ikaw ang pinakamatapang na anak sa buong mundo. Gusto ko pong umiyak, ma. Umiiyak din si mama, anak. Pero kailangan nating maging matatag. Para sa atin, ha? Tayong dalawa lang. Pagkababa ng tawag, niyakap ko ang cellphone ko na parang si Andre ang yakap ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Tapos na ang aking pagtitiwala. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman. Para na akong sasabog sa loob. Kaya naman bago pang mangyari yun, sinabi ko na yun kay Lena. Lena, tama ka. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Niloloko nga ako ni Wendell. Nang marinig niya yun, agad siyang napaupo sa tabi ko habang hawak pa rin ang kape niya. Ano? Sigurado ka ba? Si Andre mismong nagsabi. Nakita niya. 2 beses. May video na rin siya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang huminga pagkatapos kong marinig yun. Parang gusto kong lumipat pa uwi ngayon din. Hayop talaga yung lalaking yan. Ginawa mo lang ang lahat para sa pamilya niyo tapos ganito? Habang andito ka, nagpapakahirap mag-overtime para may ipadala. Siya naman pala. Nako, nakakadiri, Faye. At si Dolores pa talaga? Ang kumari mo? Parang ayokong maniwala. Pero andun yung ebidensya lang eh. Anak ko mismong nakakita. Hindi lang isang beses. Hindi rin aksidente. Ginusto nila to. Nilapastangan nila pati bahay ko. 2 linggo na lang. At makukumpleto ko na yung kontrata ko. Pwede na ako magbakasyon. Kaya hindi ko na to palalampasin. Uuwi ako. Magpa-file ako ng kaso. Gusto kong managot silang dalawa sa ginawa nila. Napakuyom ako ng kamao. Sa dami ng gabi kong tiniis ang lungkot. Sa lahat ng pagkakataong tiniis ko ang pagod sa trabaho para lang may maipadala sa kanila. Eto lang palang kapalit. Habang wala pa ako sa bahay, malinaw naging tungkulin ni Andre ang maging mata't kamay ko sa loob ng aming tahanan. Sinabihan ko siyang magtago ng duplicate ng mga video sa isang folder na may password sa phone niya at ipadala sa akin agad kapag ligtas na. Tinuro ko rin kung paano i-compress sa mga files at itago ang mga orihinal sa ibang folder para hindi agad mabura. Alam kong hindi madali para sa kanya. Nakikita ko sa mga mensahe ang takot sa mga kamay niyang pumasok sa kwarto na kumukuha ng video. Ang pagdadalong isip bago pinindot ng shutter. Kaya habang nagbabantay siya doon, lagi kong pinapramdam sa kanyang hindi siya nag-iisa. At bago ang araw ng aking pag-alis, binili ko talaga yung iPhone 17 Pro Max. Yung pinakabago at pinakamahal pa sa tindahan. Habang hawak ko yun, ramdam ko yung halo-halong emosyon sa dibdib ko. Galit, sakit, pero may kakaibang ngiti sa labi ko. Ito na siguro ang pinakamagandang regalo na ibibigay ko sa isang kaaway. Paglapag ko sa NAIA ng 10:00 ng umaga, ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Ang init ng hangin, pero mas mainit ang galit na pinipigilan kong sumabog. Pagdating ko sa bahay, tahimik lang akong pumasok. Alam ni Andre ang lahat, pero gaya na napag-usapan namin, magpapanggap siyang walang alam at pumasok sa school para walang makahalata sa plano ko. Pagbukas ko ng pinto, bumungad agad si Wendell. Nakita ko ang gulat sa mukha niya na halos mahulog pa yung hawak niyang tasa ng kape. Faye? Anong ginagawa mo rito? Akala ko sa susunod na linggo pang uwi mo. Ngumiti lang ako. Surprise! Hindi mo ba ako na-miss? Siyempre naman.
Pero sana malang nag-text ka para nakapaghanda ako. Hindi na kailangan. Mas gusto ko yung biglaan eh. At least, genuine ang reaction mo. Nasaan si Andre? May pasok ba siya? Oo, nasa school pa. Mga alas 3 pa yun uuwi. Gusto mo bang kumain muna? May ulam sa kusina. Niluto ni Dolores. Pagbanggit niya sa pangalan ni Dolores, parang biglang tumigil ang hangin. Ngumiti lang ako. Pinili kong huwag magpakita ng katarang pagbabago sa mukha ko. Si Dolores. Nandito pa pala siya kanina? Oo, tumulong lang kanina. Alam mo naman mabait yung kumari mo. Kakaalis lang din niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampas sa kanya yung mga ebidensyang nasa cellphone ko. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ngayon Hindi pa ito ang tamang oras. Sige, magpapahinga lang muna ako sa kwarto ha. Ang bigat ng biyahe Sige. Gusto mo ng kape? Hindi na. Gusto ko lang mahiga saglit. Umakyat ako sa hagdan. Bawat hakbang, ramdam ko yung panginginig ng kamay ko. Pagpasok ko sa kwarto, napasandal ako sa pinto at mariin kong minikit ang mga mata. Ang halimuyak ng amoy sa loob, ibang-iba na. May halong pabango na hindi ko kilala. Amoy ng babae. Amoy ng kataksilan. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Han, gusto mo ba ng juice? Hindi na. Sige, mamaya pag uwi ni Andre, sabay tayong kumain Oo, sabay tayo. Sagot ko. Pero sa loob ko, ibang sabay ang binabala ko. Sabay silang luluhod sa araw na ipapakita ko na ang lahat. Pagkaalis niya sa tapat ng pinto, nilabas kong malit na box mula sa bag ko. Doon nakalagay ang bagong iPhone 17 Pro Max, ang regalo ko kay Dolores. Pinunasan ko ang screen, inihanda, nilagyan ng lahat ng ebidensya at binago ang wallpaper. Ngumiti ako ng mapait. Kung gaano mo ako ginamit, ganun din kita pasasalamatan. Mas maganda, may souvenir ka. Bumaba ako mula sa kwarto ilang oras nang lumipas. Si Wendell ay abala sa sala, nakatutok sa TV, pero halatang hindi naman talaga nanunood. Parang nag-aabang lang ng kilos ko. Oh, gising ka na pala. Kain ka muna. Niluto ko yung paborito mong sinigang. Wow! Talagang naaalala mo pa yung gusto ko, ha? Siyempre naman. Asawa kita Sabi niya sabay yakap sa akin. Kahit ramdam ko yung init ng katawan niya, parang nagyayelo ang loob ko. Ang halik niya sa pisngi ko na dati ay nagpapakilig sa akin. Ngayon parang apoy na gusto kong punasan. Bumitiw ako at kinuha kong isang maliit na paper bag na kanina ko padala. May regalo ako para sa'yo. Para saan naman to? Pasalubong ko. Binuksan niya ang bag at doon niya nakita ang relo. Yung mamahaling model na dati niyang gusto pero hindi niya mabili noon. Faye, grabe ka naman. Ang ganda nito. Kinuha niyang relo at agad sinuot sabay halik sa labi ko. Salamat, Han. Ang bait mo talaga. Deserve mo naman yan. Tatawagan ko rin si Dolores. May regalo din ako para sa kanya. Si Dolores? Oo. Gusto kong personal na iabot sa kanyang regalo ko. Matagal ko na rin kasi siyang hindi nakikita Na-miss ko rin siya. Isa pa, gusto ko siyang pasalamatan. Kasi ang dami niyang naitulong sa'yo at kay Andre habang wala ako. Baka may lakad yun ngayon. O baka busy din sa trabaho niya. Kung ganon, ako nang pupunta sa bahay niya. Kung wala siya doon, babalik na lang ako mamaya. Pagod ka pa, di ba? Ako na lang mag-aabot sa kanyang regalo mo. Han, na-miss ko nga siya. Isa pa, ikaw ha? Masyado kang protective sa akin. Nakapagpahinga na ako, kaya medyo okay na ako. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Andre. Nakakagaling lang sa paaralan. Ma! Agad ko siyang niyakap. Anak, na-miss kita sobra. Ako rin po, ma. Sakto anak, bala kong puntahan ng ninang mo. Kaso itong papa mo ang OA.
Nakapagpahinga na nga ako eh. Ayaw pa akong payagan. Isasamahan ko na lang po kayo, ma. Good. Oh, honey. Hintayin mo na lang kami ni Andre dito, ha? Saglit lang kami. At lumakad na nga kami ni Andre papunta sa bahay ni Dolores. Bitbit ko ang paper bag kung saan nakalagay ang regalo. Si Andre naman ay tahimik lang sa tabi ko. Pero ramdam kong kabado siya. Mula sa kanto pa lang, hinawakan ko ang kamay niya at marahang binulungan. Anak, pagdating natin doon, kung may mangyaring hindi ko inaasahan, ikaw lang bahalang mag-video ng palihim, ha? Naiintindihan mo? Opo, ma. Nang marating namin ang bahay ni Dolores, huminga ako ng malalim bago kumatok. Pagbukas ng pinto, bumungad agad siya. Nakabistidang kulay rosas at maluwang sa bandang tiyan. Halos malaglag pa ang cellphone niya sa pagkagulat. Faye? Diyos ko, ikaw na ba yan? Oo, ako to. Surprise visit. Bakit di ka nagsabi na uuwi ka na? Sana naghanda ako. Surprise nga, di ba? Grabe. Tumaba ka, ha? Blooming ka din ngayon. Parang may kakaibang glow. Ay, ewan ko ba? Siguro dahil sa mainit na panahon. Kamusta ka na, Mare? Ay, eto, okay lang naman. Alam mo na, abala sa bahay. Salamat, Mare, ha? Kasi ikaw talagang naging karamay nila habang wala ako. Lalo na si Andre. Napatingin si Dolores kay Andre, sabay alis ng tingin. Ay, oo naman. Mahal ko yung inaanak ko eh. Tahimik akong tumingin sa kanya. Saka ko napansin na mas maigi yung bestida niya na medyo humahapit sa bandang tiyan. Hindi mo agad mapapansin kung hindi mo tititigan. Pero ako, kabisado ko ng katawan ni Dolores. Dati payat to. Pero ngayon may umbok. Hindi lang dahil sa timbang. Halatang ilang buwan na. Pinilit kong huwag ipakita ang pagkagulat. Umubo ako ng bahagya. Eto nga pala. Pasalubong ko para sa'yo, Mare. Namilog ang mga mata ni Dolores nang makita ang kahon na iniabot ko. Ha? Para sa akin? Ay nako, hindi mo na sana ako ginastasan, Faye. Ay hindi. Maliit na bagay lang yan. Para maalala mo ako. Kinuha niya ang box sa kabinuksan. Pagbukas niya, nakita niya ang iPhone 17 Pro Max na sobrang bago pa. Ang ganda naman ito, Mare. Grabe ka naman. Napaka-generous mo talaga. Deserve mo yan. Matagal na rin tayong di nagkita. Isa pa, gusto ko talaga magpasalamat kasi palagi kang nandyan para kay Wendell. Isa kang tunay na kaibigan. Salamat, Faye. Hindi mo alam kung gaano ako natutuwa na andito ka na ulit. Oo naman, Mare. Andito na ako. At maniwala ka. Marami tayong pag-uusapan. Oh, ayan. Nakabukas ang phone mo. Tingnan mo. Ang linaw ng camera niyan. At yun nga ang ginawa ni Dolores. Ngunit halos mabitawan pa nito ang cellphone nang makita ang wallpaper noon kung saan kitang-kitang litrato nilang dalaw ni Wendell na magkatabi sa kama. Parehong walang saplot at magkahawak kamay pa. Surprise! Nagulat ka ba, Mare? Faye, anong ibig mong sabihin? Ang wallpaper mo ha, kakaiba. Pero wag kang mag-alala. Marami pa yan. May mga video pa nga eh. Faye, please. Makinig ka muna. Makinig ako? Saan? 3 taon ako nagtatrabaho sa ibang bansa, Dolores. 3 taon akong nagtitiis. Nag-iipon. Nagbibilang ng araw para lang makauwi. Tapos ganyan palang ginagawa mo sa asawa ko habang nagpapakahirap ako roon? Hindi mo naiintindihan, Faye. Si Wendell lang lumapit? Oh, huwag mo na akong paikutin. Kahit sino pang lumapit sa iyong dalawa, alam mo kung sino ka sa buhay ko, Dolores. Ikaw yung pinagkakatiwalaan ko. Ikaw yung tinuring kong kapatid. Napatingin ako sa tiyan niya. At yung pinagbubuntis mo, I'm sure sa asawa ko yan. Ilang buwan na yan? Anong ilang buwan na, Dolores? Napayuko siya't hindi nakasagot. Doon ako tuluyang napabugan ng hangin na parang lahat ng sakit at galit ay biglang sumirit palabas sa bawat salita.
Ang galing nyo ha? Habang nagpapadala ako ng pera buwan-buwan, magkasama pala kang ginagastos ang pinaghihirapan ko? Tumayo ako at agad hinablot ang iPhone pabalik. Huwag kang mag-alala. Hindi pa to tapos. Ipaparamdam ko sa inyo pareho kung gaano kasakit ang pagtraidoran. Gagamitin ko ang cellphone na to bilang ebidensya para mabulok ka sa kulungan. Pagbalik ko sa bahay, tahimik lang ang paligid. Pero sa loob ko, parang may bagyong hindi makapigilan. Huminga ako ng malalim. Tinangka kong kalmahin ang sarili bago ako pumasok. Si Andre nasa gilid lang. Tahimik pero halata sa mukha niya ang kaba. Pagbukas ko ng pinto, nidatnan ko si Wendell sa sala. Naglalakad-lakad na parang hindi mapakali. Han, naabutan mo ba si Dolores? Oo naman. Hindi naman pala siya umalis Nandun siya kanina. Ang saya nga namin Ang dami naming napagkwentuhan. Talaga? Oo. Nagustuhan nga niya yung regalo ko Sabi pa nga niya, ang ganda raw ng wallpaper. Anong wallpaper? Umangat ang sulok ng labi ko. Yung picture ninyong dalawa. Magkatabi sa kama. Ang sweet nyo nga Mas masaya pa kayo kaysa sa akin na nagtatrabaho abroad. Doon na mas lalong nalaki ang mga mata ni Wendell. Faye, please. Mabilis na akong nilapitan Pilit hinahawakan ng braso ko. Pero agad kong inalis ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan, Wendell. Alam mo ba kung gaano ako nagtitiis sa Taiwan? Alam mo kung ilang beses akong umiiyak sa dorm dahil miss ko kayo? Tapos sa bahot pera padala ko? Sa bahot pangungulila ko? Ganto palang kapalit? Faye, hindi mo na iintindihan. Hindi ko na iintindihan? Parehas lang kayo ng linya ng kabit mo Ano? Prenactice nyo ang linya ninyo? Couple lines ganon? Ilang taon akong nasa malayo, Wendell. Tiniis kong init, pagod, gutom. Para lang sa inyo ni Andre. Tapos sa loob ng 3 taon na yun, may iba ka na palang nilalambing? At si Dolores pa talaga Ang kumari kong tinuring kong kapatid. Ni hindi mo malang naisip si Andre. Anak mo yan. Alam mo kung sinong unang nagsabi sa akin ng totoo? Siya mismo. Yung anak mong nakakita sa inyo sa kwarto natin habang akala mo tulog. Faye, nagkamali ako. Nadala lang ako sa... So, ang dali Nadala lang. Ako, Wendell. Ilang gabi akong umiiyak. Ilang buwan ako nagkasakit sa trabaho dahil sa stress. Ilang beses kong ginustong umuwi. Pero tiniis ko para sa inyo. Pero ikaw? Ang dali mong nalasing sa lambing ng iba? Faye, mahal pa rin kita, please. Pakinggan mo muna ako. Mahal? Tingin mo maniniwala pa ako sa salitang mahal na nanggagaling sa taong walang respeto sa asawa niya, Sa taong tinuruan ng anak niyang manahimik habang niloloko niyang ina nito? Hindi ka lang nangaliwa, Wendell. Ginawa mo pa yan sa mismong bahay natin. Sa kwarto natin. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig mula sa anak mo na ikaw mismong sumira sa tiwala namin? At alam mo pang mas masakit? Binuntis mo pa. Malit lang ang tiyan kaya hindi siguro napansin ng iba. Pero ako, nakita ko. At gusto mo bang hulaan ko kung sinong ama? Sino pa ba? Ding magaling kong asawa. Nanginginig ang labi ni Wendell. Faye, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nagtukso lang talaga ako. Pero wala kaming plano ni Dolores sasaktan ka. Wala sa plano namin to. Wala sa plano? Para mo na rin sinasabing sinaksak mo ako pero hindi mo sinasadya. Naglolokohan ba tayo dito Faye, please. Mahal kita. Ayusin natin to. Umiling ako at marahan kong pinunasan ng luha ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang ayusin ng isang bagay na sinadya mong sirain. Pero kung gusto mong ayusin, hintayin mo ako sa korte. Doon tayo mag-usap. Doon ko ipapakita lahat ng ebidensya. Wala siyang nagawa kundi mapaupo at mapahawak sa ulo. Si Andre naman ay marahang lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. At doon
tuluyan kong binitawan ang titigo kay Wendell. Sa unang pagkakataon hindi ko na nakita ang asawa kong dating pinapangarap kong yakapin pag uwi ko. Ang nakikita ko nilang ay isang estranghero, isang lalaking winasak ang tiwala ko. Kinabukasan, maaga akong gumising. Halos wala akong tulog, pero buo ang loob ko. Pumunta ako sa munisipyo, dala ang lahat ng ebidensya. Ang mga larawan, mga video. Bawat pindot ko sa screen, bawat pag-scroll sa gallery, parang muling binubuksan ng sugat na hindi pa rin naghihilom. Pero kailangan kong tiisin. Pagdating ko sa loob ng opisina, sinalubong ko ng isang babaeng empleyado. Ma'am, ano pong sadya ninyo? Magpa-file ako ng kaso. Adultery. Sige po ma'am, kailangan lang po namin ng mga dokumento, marriage certificate, ID at ebidensya. Isa-isa kong nilapag sa mesa ang lahat ng kailangan. At habang ginagawa ko yon, ramdam kong nanginginig ang mga daliri ko. Pero sa puso ko, buo na ang aking desisyon. Habang tinatanggap ng abogado ang mga file mula sa akin, tinanong niya ako. Ma'am, sigurado po ba kayo? Minsan mahirap to lalo't may anak kayo. Oo, pero mas mahirap po yung araw-araw na niloloko ka ng taong akala mo tapat sa'yo. Tumango siya at nagsimula na kaming gumawa ng affidavit. Habang nagtatype siya, muling tumakbo sa isip ko ang lahat. Ang bawat tawagan namin sa gabi habang nasa Taiwan ako, ang bawat ingat ka na sinasabi ni Wendell, at ang bawat ngiti ni Dolores sa tuwing nagvi-video call kami noon. Lahat pala yon kasinungalingan. Nang matapos ang papeles, nilagdaan ko ito ng walang pag-aalinlangan. Lumipas ang ilang araw, dumating ang sapina. Kinailangang harapin ni Wendell at ni Dolores ang kasong sinampa ko. Nabalita pa ito sa barangay at doon na rin nagsimulang kumalat ang totoo. Yung mga taong dati humahanga sa kanila, ngayon napapailing at umiiwas ng tingin. Naging malakas ang mga ebidensya ko, kaya hindi na sila nakapagsinungaling sa korte. Lahat ng larawan, mga mensahe, pati ng mga video sa cellphone na nakuha ko ay nagsilbing matibay na patunay sa matagal na nilang pagtataksil. Habang binabasa ng hukom ang mga detalye ng kaso, ramdam ko ang bawat piraso ng sakit na muli kong naramdaman. Pero ngayon, may halong galak at katarungan. Tahimik lang si Wendell sa kanyang kinauupuan. Nakayuko habang si Dolores ay umiiyak. Pero sa akin, wala na akong awang nararamdaman. Matagal nila akong ginawang tanga. At nang marinig ko sa bibig ng hukom ang salitang guilty, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi ko napigilang mapaluha. Pero hindi yun luha ng kahihiyan, kundi luha ng tagumpay. Sa wakas, may hustisya na. 5 hanggang 6 na taon silang makukulong. Nakita ko kung paanong binigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Pero kahit anong sabihin nila, malinaw ang katotohanan na pareho silang nagkasala. Si Wendell, na ilang taon kong minahal at pinagkatiwalaan, at si Dolores, na itinuring kong pamilya, ay parehong nilapastangan ng tiwala ko. Pagkatapos ng hatol, tumayo ako ng tuwid. Hinayaan kong lumapit si Wendell, pero agad akong iniwas ang tingin. Faye, please, pakinggan mo muna ako. Nagkamali ako Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ginawa mo na nga magpaliwanag kanina, di ba? Pero hindi ka pinanigan ng hukom. Kasi di siya naniniwala sa mga palusot niyo. Ako pa kaya? Kung may awa ka man, sana noon mo pa yun naisip bago mo ako pinayasag ng tong paraan. Faye, I'm sorry. Hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto? Hindi? Ginusto mo, Dolores? Kasi kung hindi, hindi ka magtatagal sa kama ng asawa ko. Hindi mo uuliting pumunta sa bahay para lang gumawa ng himala. At huwag mong sabihing aksidente yung nangyari sa tiyan mo. Napahagulhol siya, pero wala na akong naramdaman. Ni katiting na awa, wala na. Paglabas ko ng korte, sinalubong ko ni Andre at mahigpit na akong niyakap. Ma, tapos na ba? Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Oo anak, tapos na.
Wala na tayong iisipin pa. May bagong simula na tayong dalawa. Habang naglalakad kami palabas ng gusali, naramdaman kong unti-unting gumagaan ang dibdib ko. Hindi dahil nakulong sila, kundi dahil pinili kong palayan ang sarili ko sa kasinungalingan. Pag-uwi ko sa bahay, tinanggal ko lahat ng mga litrato naming dalawa ni Wendell. Lahat ng alaala na nagpapaalala sa akin ng kahapon. Nilagay ko sa isang kahon at sinara ng mahigpit. Hanggang dito na lang. Mahina kong sabi. Mula noon, pinangako ko sa sarili kong hindi ko nahahayaan ng kahit sinong yurakan ang dignidad ko. Pinagpatuloy ko ang buhay kasama si Andre na kami lang. Walang panlilin lang at walang mga taksil na kasama. Pagkatapos din ng mga nangyari, hindi ko na inisip ang bumalik sa Taiwan kung saan halos kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa pagpapadala ng pera sa kanila. Para sa pamilya kong akala ko'y buo at tapat. Pero ngayong nabunyag na ang lahat, napagtanto kong wala nang saysay ang paglayo ko. Ang kailangan kong tutukan ngayon ay hindi ang trabaho sa ibang bansa, kundi ang anak kong si Andre at ang bagong simula naming dalawa. Kaya salip na muling mag-apply, nagdesisyon akong manatili sa Pilipinas. Matagal ko na rin yung pinag-isipan. At sa huli, mas nanaigang pagiging ina ko kaysa pagiging OFW. Ayoko nang umalis pa at iwan si Andre sa iba. Marami na siyang pinagdaanan dahil sa mga kasalanan ng ama niya. At ayokong madagdagan pa ng bigat sa puso ng anak ko. Ginamit ko ang konting ipon ko sa pagbuo ng malit na negosyo. Nagsimula ako sa simpleng online selling, mga damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Sa una mahirap. Maraming beses akong halos sumuko, lalo na kapag kulang ang puhunan o kapag walang benta. Pero sa tuwing titingnan ko si Andre, bumabalik ang lakas ko. Nakikita ko sa kanyang dahilan kung bakit ko kailangang magpatuloy. Minsan habang nag-aayos ako ng mga pandang ready ng ipadala, lumapit siya't nagsalita. Ma, ang galing mo. Ikaw na po talaga yung boss ngayon. Boss? Hindi anak. Para lang tayong mag-partner. Tulungan mo ako ha, para sabay tayong umangat. Promise ma, ako na rin po ang taga-picture ng mga tinda po ninyo. Unti-unting lumagong maliit naming negosyo. Natutunan kong magbenta online, gumawa ng live selling at makipag-usap sa mga customer. Minsan may mga kumukuha pa ng maramihan kaya kahit papaano, naging stable na ang kita ko. Hindi na rin ako umaasa sa kahit kanino. Minsan may mga balita akong naririnig tungkol kina Wendell at Dolores. May ilan pang kamag-anak na nagtangkang makiusap para bawiin ko ang kaso. Pero tumanggi ako. Hindi ko yun ginawa para lang gumanti. Ginawa ko yun para turuan sila ng leksyon at para may pakita kay Andre na may hustisya pa rin sa mundong to. Ngayon, tahimik na ang buhay namin. Hindi man marangya, pero puno ng kapayapaan at pagmamahal. Araw-araw, pinupuna namin ni Andre ang mga nasayang na taon. At sa bawat gabi bago ako matulog, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko kailangan ng lalaking magpapatatag sa akin. Kayang-kaya kong tumayo sa sarili kong paa dahil may anak akong umaasa at may puso akong marunong ng pumili ng sarili kong kapayapaan. Bukod doon, agad-agad ko ring inumpisahan ang proseso ng annulment. Hindi ko na kasi kinakayang makitang apelyido ni Wendell na nakadikit sa pangalan ko, lalo na sa mga dokumento, sa resibo ng negosyo, o kahit sa pangalan, dahil parang nasusuka lang ako. Kailangan natin ng maayos sa papeles at paghahanda ng affidavit. Paliwanag ng abogado ng unang pagkikita namin. Tahimik lang din ako habang pinapanggan ang mga terminong medyo banyaga pa sa akin. Grounds, concubinage, psychological incapacity. Pero malinaw ang isang bagay na gagawin ko ito para sa aking sarili. Miss Faye, may proseso ito na hindi agad matatapos. Kailangan ng oras, court hearings, posibleng pagsusuri ng mga ebidensya, at mga sworn statements mula sa mga saksi. Pero malakas pong ebidensya ninyo. Tumango ako.
Sa barangay, nag-file din ako ng mga kaukulang dokumento para maging maayos ang mga records. Inalis ko ang apelyido ni Wendell sa mga signage ng negosyo nang may konting panginginig sa kamay. Pero may malaking ngiti naman sa puso. Nagkaroon ng ilang court hearings. Hindi yun naging madali para sa akin. Masyadong hassle. Pero lahat ng yun ay hindi ko ininda. Dahil gusto kong kasabay ng pagkakula ni Wendell sa buhay ko ay ang pagkawala ng kapit niya sa akin. Nang dumating ang araw ng formal na desisyon sa annulment, hindi kaagad ako nagdiwang ng malakas. Pero nang hawakan ko ng sertipiko na nagsisabing formal lang na ibalik ang aking karapatan na gamitin ang aking sariling apelido, hindi ko napigilang umiyak dahil sa saya. Makalipas ang ilan pang taon, nagbago na ang buhay ko. Naging tahimik na, maayos at mas payapa. Ang negosyo ko'y lumago na rin. At bukod pa doon, may maliit na rin akong cafe na binibisita ng mga estudyante at empleyado tuwing tanghalian. Si Andrew naman ay patapos na sa sekundarya. Matalino, responsable, at hindi ko na kailangang sabihin pa dahil alam niya na kung anong tama at mali. At masasabi kong parang lahat ng sugat noon ay tuluyan na ngang naghilom. Pero isang hapon, habang pauwi ako galing sa supplier, may narinig akong pamilyar na boses mula sa gilid ng kalsada. Faye, sandali lang. Pagilingon ko, halos hindi ko makilala agad kung sino yon. Pero nang tingnan kong mabuti, doon ako natigilan. Si Wendell yun. Marungis, payat, at may halong desperasyon sa muka. Nasa tabi niya si Dolores na nakayuko. Hawak ang malit na batang maputla at nakakabit sa oxygen tube. Sandaling natigilan ng mga pao ko. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, muli ko silang nakita na magkasama pa rin. Ngunit halatang wasak na ang buhay. At sa kabila ng galit na matagal kong tinago, ang una kong naramdaman ay lungkot. Faye, tulungan mo naman kami. Ang anak namin may sakit sa puso. Kailangan daw operahan agad sa Manila Heart Center. 2 milyon ang kailangan namin pero wala kaming ipon. Kakalaya lang namin nung nakarang buwan. Wala nang gustong magpautang sa amin. Hindi namin alam kung saan pa kami lalapit. Napatingin ako sa bata. Tila inosenteng hindi alam kung gaano kabigat ang kasalanang pasan ng mga magulang niya. Wala siyang kasalanan, Faye. Alam kong wala kaming karapatan. Pero sana tulungan mo kami kahit sa anak lang namin. Iyon ang pakiusap ni Dolores. Hindi ko siya matingnan dahil hindi ko lubos nakalain na ganitong magiging itsura nila ngayon. Parang may biglang kumirot sa dibdib ko. Ang mga alaala noon ng kanilang pagtataksil, ang mga luha ko, at ang sakit na dinulot nila sa akin. Lahat ay parang muling sumulpot. Gusto kong sabihin, yan ang karma ninyo, pero hindi ko magawa. Ang bata kasi, inosente. Wala siyang alam sa kasalanan ng mga magulang niya. Naaalala niyo pa ba nang umiiyak ako at humihingi ng paliwanag sa mga kasalanan ninyo? Ako rin yung taong pinagtawanan niyo habang magkasama kayong dalawa. Pero heto kayo ngayon. Hindi sila sumagot. Umiiyak na si Dolores. Nakaload sa semento habang nakahawak sa lilahi ng aking damit. Faye, kung gusto mo kaming parusahan, sige. Pero wag si Mira. May karapatan siyang mabuhay ng maayos. Napayuko ako at mariing pinipigilan ng sariling luha. Ang totoo, matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. Pero sila, hindi ko pa alam. Huminga ako ng malalim. Wendell, Dolores. Sabay silang napatingin sa akin, umaasang baka may milagro sa mga susunod kong salita. Hindi ko kayang ibigay sa inyong 2 milyon. Pero may kakilala akong foundation na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Ako nang kakausap. Bigla akong niyakap ni Dolores habang umiiyak ng todo. Faye, salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to. Hindi para sa iyo. Para sa bata. Dahil siya lang inosente dito. Hindi ko alam kung paano ako makakarap sa iyo, Faye.
Araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Kung pwede lang sanang ibalik ang panahon. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang Diyos nang bahalang humusga sa inyo. Sa akin tapos na ang lahat. Pagkaraan ng ilang linggo, nalaman ko mula sa foundation na tinutukoy ko, kina Wendell at Dolores, na hindi na pala umabot sa oras ng bata. Pumanaw daw ito bago pa man siya maisugod sa operasyon. At nang mga sandaling yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang balita. Tahimik lang ako nakaupo sa upuan ng cafe habang binabasa ang mensahe ng staff ng foundation. Ang mga kamay ko nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa awa o sa kirot na muling bumabalik. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Na kahit gaano kasakit sa ginawa nila noon, ang pagkawala ng batang yon ay parang may bahagi ring pumutok sa loob ko. Siguro dahil bata siya. Siguro dahil kahit anong kasalanan ng mga magulang, hindi dapat siyang nagbayad. Lumipas ang mga araw at halos araw-araw may mga bulong-bulungan sa aming barangay. May nagsabing nag-aaway daw sina Wendell at Dolores gabi-gabi. May nagsasabing halos wala na silang makain. Hanggang isang umaga, habang nag-aayos ako sa cafe, may pumasok sa pinto. Si Berta, ang kaibigan at kapitbahay ni Dolores. Faye, may masama akong balita. Napahinto ako sa ginagawa ko. Si Dolores ba? Hindi. Si Wendell. Nagpatiwakal kagabi. Hindi na raw kinaya yung pagkawala ng anak nila. Napatigil ako. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Parang may humila sa dibdib kong hindi ko maipaliwanag. Hindi na galit, hindi na puot, kundi isang malalim na awa sa taong minsang pinili kong mahalin at pagkatapos ay lubos na sinira ang buhay namin. Paano si Dolores? Tanong ko matapos ang ilang minutong katahimikan. Nasa ospital daw, hindi pa rin matanggap ang nangyari. Umupo ako sa gilid ng mesa at naging tahimik. Siguro ito ng kabayaran ng lahat. Hindi ko ginustong sinapit nila. Pero marahil, ito ng hustisyang hindi kailangang ako ang magbigay. Kinagabihan, habang nasa balkonahe ako, tinititigan ko lang ang langit. Napansin kong maliwanag ang buwan. At sa ilalim nito ay may mga alaala kong pilit kinalimutan. Diyos ko, hindi ko man maintindihan ang mga nangyayari pero alam kong may dahilan ka sa lahat. Mula noon, ipinagpasa Diyos ko ng lahat. Hindi ko na hinayaan ang mga alaala ng kahapon na sirain pang natitirang kapayapaan namin ni Andre. At sa bawat dasal ko, hindi ko hinihiling hustisya o paghihiganti, kundi pagpapatawad at kapayapaan para sa kanila at para sa sarili ko. Ngayon, maayos ng takbo ng buhay namin. Si Andre patapos na sa kolehiyo at siya na mismong tumutulong magpatakbo ng cafe. Minsan nag-uusap kami tungkol sa mga plano niya na gusto daw niyang magtayo ng sarili niyang branch sa kabilang bayan. Ako naman, nakangiti lang habang pinapakinggan siya. Ma, kung hindi ka siguro naging matatag noon, baka iba na rin kinahihinat na natin. Minsan anak, kailangan mo munang daanan ng bagyo para ma-appreciate mo ang araw. At mula noon, natutunan ko ng sapat na ang buhay dito. Hindi ko na kailangang mag-ibang bansa para makahanap ng kapayapaan. Kasi ang tunay na kapayapaan, nasa puso ko na. At tuwing titingala ako sa langit, hindi galit o kirot ang nararamdaman ko, kundi pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Dahil kahit gaano kalalim ang sugat ng kahapon, tinuruan ako ng Diyos kung paano maghilom ng walang hinanakit at magmahal ng walang kapalit. Sa ngayon, I'm still single. Nakabukas pa rin naman ako sa posibilidad na magmahal muli. Pero hindi ko na minamadali. Kasi kung darating siya, gagawa ng paraan ng tadhana para makilala ko siya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. This is Regine here in Miss Teen Stories. Hanggang sa susunod muli.